Mommy, let's go. Daddy is waiting for us. Sabi ni Elliot sa akin. Babalik kami ulit sa hospital, dahil gusto nilang makasama ang kanilang ama. Pagkatapos ng yakap sa akin ni Zero kagabi, ay sinabihan ko muna siya na hindi pa ako handa sa sasabihin niya. Paano kung totoo? Iiyak na naman ako sa harap niya. I want to compose myself, kailangang ready ako sa kanyang mga sasabihin. Mommy, sigaw ulit ni Elliot. Isang araw lang ang pagiging tahimik ni Elliot, at ngayon bumalik na siya sa pagiging masigla. Bata pa siya para sa ganoong bagay, pero kita ko sa kanya na inaalis niya iyon sa kanyang isipan. Hindi siya pumayag na kuhain ng sistema niya ang nangyari sa kanya. That's my boy. Wait, coming. Sabi ko at lumabas na ng silid. Sabay kaming apat na bumaba, at bumungad ulit sa amin si Erwan na nakangiti. Niyakap niya isa-isa ang kanyang mga pamangkin bago sa akin. Wala si Mommy ngayon sa mansion, dahil aasikasuhin niya daw ang kaso laban kina ate. Lumabas kami ng bahay, at sa sasakyan ulit kami ni Erwan sumakay. Dumaan muna kami sa isang fast food chain, para makadala ng pagkain. Matapos noon ay dumiretso na kaming hospital, na kung saan naroon si Zero. Pagkabukas namin ng pinto, ay agad na bumungad sa amin ang kanilang mga kaibigan na kinakausap si Zero. Medyo nailang pa ako sa kanila. Malaki itong silid, pero parang nanliit nang nandito sila. Hi Jam! Sabay kaway ni Cole sa akin. I greeted him back, and I sat on the couch. Ang tatlo naman ay dumiretso sa kanilang ama. Dinig kong binati din nila ang tatlo, at kinausap si Elliot sa kanyang pinadaan. Mabuti na lang hindi umiyak si Elliot, habang kinukwento sa kanila ang nangyari. Oh, that girl must be in jail forever. Sid said and hold Elliot chin. I saw her hurt my mommy too, Tito. Sumali na rin si Ellen sa kanilang usapan. She told me that I'm a bastard, and I'm not daddy's son, that is why I was so angry with daddy. I'm your son right daddy? Panigurado pa niya kay Zero. Of course, you are my son, Zero said and kissed Ellen head. Hamalak-hak naman ang mga kaibigan ni Zero dahil doon. Sweet naman pala ni Daddy Zero, asar pa ni Stel. Agad na nairita si Zero, at tinaboy ang kanyang mga kaibigan. Nagtawanan lamang sila, ay hinayaan na mairita si Zero. Nakatingin lang ako sa kanila, na hindi ko namalayan na umupo na pala si Cole sa aking gilid. Are you okay? He asked me. Oo naman, sagot ko, nakakailang. Mommy's words pump out in my mind about Cole. Yes, Cole is a handsome man and also caring. Hindi mapagkakaila na madaming magkakagusto sa kanya, iyon nga lang willing ba sila mapunta sa kapahamakan. I know mafia only in movies and books, pero kapag totoong buhay na ibang usapan na iyon. Hindi lang siya simpleng mafia lang, kundi siya ay isang boss. Siya ang pinakaulo ng lahat, kung sino man ang mamahalin niya, sana ay mahalin siya ng buo. What are you thinking? About you, being a mafia boss, kinakabahang pagtatapat ko. Cole is very serious kind of person, medyo nakakatakot din ang kanyang mukha. Hindi na pagkakaila na isa talaga siyang mafia, but I won't judge him. Hindi ko naman alam ang pinagdaanan niya, bago siya naging boss ng organisasyong kinabibilangan niya. Are you scared of me? He asked me using his scary voice. Nagsitayuan ang aking balahibo, dahil sa boses na yun. Oo, sa tuno ng boses niya, sino ang hindi matatakot doon? You are really not for me, aniya pa. What do you mean? Hindi naman kita gusto. Oo, gwapo ka pero nakakatakot ka. Tsaka di kita type no, huli na bago ko pa mabawi ang aking sinabi. Wala talaga sigurong magmamahal sa akin, aniya at tumawa pa, first time. I'm a bad person, nananakit ako ng tao, nagpapahirap. Sino ang magmamahal sa akin? I'm not young anymore, I want kids also like Zero. And he glanced at Zero direction with the triplets. Grabe naman, ang harsh sa sarili. Hindi ako naniniwala na walang magmamahal sa'yo, Cole. I know that there is a girl that will accept truly you, kahit ganyan ka, alam kong mabait ka naman. You save my son Cole.
That girl will come or nandyan na siya sa paligid lang, di mo sure ang kapalaran mo, sabi ko at tumingin sa kanya. He smirked. I hope that girl will accept who I am, hindi ko kayang iwan ang clan, aniya. Darating yan, Cole. Kapag nangyari yun baka isa ka sa pinakamasayang tao dito sa mundo. I said smiling. I flinched when he hugged me. Thank you, he whispered. Not all cold-hearted men will always be cold-hearted, they also have soft side like Cole. Hindi ko man siya matagal na nakasama, alam ko na mabuti siyang tao, and he deserve a girl that will love and accept him. Ina mo Cole, natamaan ako pero hindi mo alam ang magagawa ko sa'yo, kapag hindi mo bibitawan, ang mahal ko. Dinig kong sigaw ni Zero na nasa kama niya. Dinig ko ang pagngisi ni Cole, at dahan-dahan niya akong pinakawalan. Ang akala ko ay aalis na siya, iyon pala ay mas lumapit pa siya sa akin. Nang magpantay na ang aking tenga, at bibig niya ay bamulong siya. Baliw pala sa'yo ang kaibigan ko, kausapin mo na siya. Mahal na mahal ka ng lukong iyan, bulong niya at lumayo sa akin. He is a cheater Jam, kung hindi mo na siya mahal. Ako na lang mahalin mo hindi kita sasaktan kagaya ng ginawa sa'yo ni Zero, maliwanag pa sa buwan niyang sabi. Ogag ka, si Zero at tangkapang tumayo sa kanyang kinahihigaan, hindi niya naman nagawa, dahil hinawakan siya ng kanyang mga kaibigan. Si Zero ang likod mo awat ng kaibigan niya. Totoo Jam, huwag mo nang patawarin si Zero kay Cole ka na lang, paprotektahan ka pa niya sa lahat, hindi kagaya ni Zero na sasaktan ka lang, sulsul pa ni Rehab. Ina nyo, lumabas kayo dito, hindi ko na kayo kaibigan. Sabay tapik niya sa kamay ng kanyang kaibigan. Dala ang nakakabit sa kanya, ay umalis siya at pumasok sa banyo. Hamalakhak naman sila nang makita ang ginawa ni Zero. Pinuntahan ako ni Rehab at hinawakan ang aking braso, bago iniabot ang puting subri. Ogag diba, pero mahal na mahal ka nun. Siya na magpapaliwanag sa'yo kung ano ang laman niyan. Aalis na kami, baka tutuhanin nga niya na ayaw na kaming kaibiganin. Rehab said. Isa-isa silang nagpaalam sa akin, at ganun din kay Zero na nasa loob ng CR. Sinigawan lang sila ni Zero at tumawa ulit sila. Boys, alis muna tayo. Mag-uusap si mommy at daddy nyo, pa-baby pa naman ang daddy nyo, aya ni Rehab sa tatlo. Sumama naman ang tatlo sa mga kalalakihang kaibigan ni Zero. Nang ako na lang ang natira sa loob ng silid, ay tinawag ko si Zero sa loob ng CR, kinalaunan ay lumabas din naman siya. Inalalayan ko siya sa paglalakad, hanggang sa pahiga ulit sa kanyang kama. Jam, don't listen to them. Ikaw ang mahal ko, kahit kailanman ay hindi ako nagtaksil sa'yo. Kompleto na ako hindi ko na kailangan ng iba, I have you and triplets, why would I waste that? Agad niyang sabi nang makahiga siya sa kama. Nilabas ko ang sobrang binigay sa akin ni Rehab kanina. Care to explain to me this? Sabay pikite sa kanya. Inabot ko sa kanya ang sobre, at kinuha niya naman iyon, pagkatapos ay dahan-dahan na binuksan. Bumungad sa amin ang malalaswang litrato nila ni ate. Sa iba ako tumingin, dahil nasusuka talaga kapag nakikita ko ang kanilang mga litratong iyon. Nakatingin ako kay Zero nang bigla itong tumawa ng malakas. Pakuyam ang kamay ko sa galit, kung wala sigurong benda itong ulo niya, baka masapak ko na ta. Anong nakakatawa? Tinatawanan niya ang mga kasalanan niya. Masama ko siyang tinignan, pinipigilan ko ang aking sariling masaktan siya gamit ang kamay ko. I rolled my eyes. Alis na ako, hindi na ako makapagtimpi, naiirita ako sa kanya. Akmang aalis na ako nang hinawakan niya ang aking kamay. Wait lang, pagpipigil niya sa akin. Anong wait lang Zero? Sa lahat ng panloloko mo sa akin, itatawa mo lang. Anong nakakatawa? Iyang pangbababoy niyo ni ate. Alam mo gusto kitang saktan ngayon. Sigaw ko sa kanya, hindi na ako makapagtimpi sa akin galit sa kanya, tapos tumawa pa siya. Kita ko ang pagpipigil pa rin ng kanyang pagtawa, hinhila niya ako papalapit sa kanya, at pinaupo sa tabi niya, habang nakapulupot ang kanyang kamay sa aking baywang. His chin is now resting on my left shoulder. Look at the picture closely Jam. You think this is me? Tanong niya sa akin na ikinamula na naman ng galit ko. Malamang ikaw yan.
Mukha mo sabay duro ko sa kanyang mukha sa larawan. So, ang mukha ko lang ang tiningnan mo, at hindi ang katawan ko. Do I have a mole on my chest? Tanong niya at pinakita ang picture na malapit ang kuha. Do I have a mole on my neck? Tanong niya ulit. Tumingin ako sa kanya, at binuksan ang kanyang hospital dress, tiningnan ko kung mayroon ba o wala. I bit my lips when I didn't saw any moles on his body. Napaangat ako ng tingin at nagtama ang aming mata. See, I don't have any mole except this tattoo, he said and pulled his hospital dress to show me his tattoo. My eyes widened when I saw my name engraved on his left part chest. A cursive jam marked his body, nasa puso na parte iyon ng kanyang katawan. Natulala naman ako, at dahan-dahan kong dinampi ang aking kamay doon. This is real. Kailan siya nagpatato? Wala naman akong nakitang ganito noong nasa Korea kami. When? Hirap pa akong sabihin nun. Weeks before we go in a trip. He answered. Umiling-iling ako. Bakit hindi ko nakita noong? I can't continue my sentence. Paano mo makikita nakapikit ka parati habang ginawa natin yun? He said. Halos hindi ako makapaniwala, naguguluhan ako. Ibig sabihin lahat ng larawan na ito, ay edited lamang at hindi si Zero. All I believe is lies. Mariin akong napapikit, at hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Baby, how would I cheat on you, if you completed me every day? Bakit ako magtataksil sa'yo kung ikaw ang pinakamamahal ko? I place this your name in my heart cause I love you. You and our triplets is my treasure and happiness now, kaya bakit pa ako hahanap ng iba kung kompleto na ako sa inyo? Sunod-sunod ang pagtulo ng aking luha, galing sa aking mga mata. Gusto kong saktan ang sarili ko, dahil nagdesisyon ako agad, gusto kong saktan ang sarili ko dahil naniwala ako agad. Do I deserve him? Parang pinapahiwatig ko na wala akong tiwala sa kanya. Alam ko na saktan niya ako ng unang beses, pero, baby, stop crying. Hindi mo naman kasalanan, pinadala sa'yo ito ni Donna, para mawala ka sa akin. Kamantek ka pang mawala, dahil naniwala ka dito. This is not me. I will never do this to you. Since you accepted me again, malambing na sabi niya habang hinahaplos ang aking buhok. Akala ko, hindi ko na pinatapos ang aking sinabi, at hinagkan siya ng mahigpit. I think I need to trust Zero more. Sa lahat ng pagpaparamdam niya sa akin ng pagmamahal, tapos sa isang edited picture lang ay iwawala ko ang lahat. Hindi ko kayang mawala siya sa akin, kahit ilang beses kong sabihin na ayaw ko na siyang makita. I need him, hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko kayang mawala siya sa tabi ko. Tapos naman na ang lahat, wala na maninira pa sa amin, nakakulong na si ate at Mommy Loridel. Sana naman makamtan ko na ang inaasam kong tahimik na buhay kasama ang pamilya ko. I'm sorry Zero, sabi ko habang umiiyak. You don't have to say sorry, alam kong may mali akong ginawa dati Jam. Alam kong hindi mo yun nakakalimutan, kaya bumalik pa rin sa isipan mo, na kaya kitang lokohin. But can you please trust me? I wouldn't do that kind of thing again. I won't break your heart. Do you remember what we locked together? He asked and I just nodded. I will take care of your heart, baby. I promise you that. Hindi ko pa rin mapigilan ang aking paghikbi. I love you Zero. Starting today I will fully trust you. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, mahal kita. Humiwalay siya sa pagkakayakap, at hinawakan ang aking magkabilaang pisngi. Hindi ako aalis sa tabi mo, hindi kita iiwan mag-isa. Loving you is the most beautiful thing that I ever did, you completely changed me. You changed my life into a beautiful and wonderful one. Hindi ko rin mapigilan ang aking sarili, na hawakan ang kanyang mga pisngi. Please don't break my heart, I said sobbing. He wiped my tears first, before shaking his head. Hindi ko gagawin yun, aalagaan ko ang puso mo. The old Zero is gone Jam. I love you very much. Mahal na mahal din kita, huling sabi ko bago niya ako siniil ng halik. Hindi na kita bibitiwan pa. Hanggang dulo na to, mahal ko.
Ilang linggo na rin ang lumipas noong naging magkaayos kami ni Zero. Parang unti-unti ko na rin makakamtan ang inaasam kong tahimik na pamilya. Kahit maayos na kami ni Zero, ay hindi pa rin kami doon nakatira sa kanilang bahay. Parang nasanay na ako na si Mommy ang kasama ko palagi, kaya hindi ko siya maiwan-iwan dito sa bahay. Pumayag naman si Zero sa desisyon na iyon, at siya ang palaging pumupunta dito sa bahay namin. Maaga pa lang ay binati na ako ng pagduduwal. Simula noong nakaraang araw ko pa ito nararamdaman, ngunit winalang-bahala ko na lang, pero ngayon may kutob na akong nagdadalang tao ako. I wiped my face as I go out inside my own comfort room, when I saw Mommy. I was about to hug her, when I felt I'm gonna puke again. I run back in my comfort room and puke. Parang lahat na nasa tiyan ko ay isusuka ko na. Thanks God, another blessings. Dinig kong sabi ni Mommy sa labas. Mommy, do I look like ugly? Tanong ko nang makalabas ng comfort room. Her eyes widen, no. Why? Aniya ay niyakap ako. Parang nararamdaman ko na pangit na ako, ramdam ko kasi na buntis ako. Malungkot na sabi ko. Humiwalay siya ng pagkakayakap at tiningnan ako. Hindi naman lahat ng nagbubuntis pumapangit anak ko, pero kailangan muna ng check-up, excited na sabi niya. Mommy, opening ng jam bukas. Pangit ako, emosyonal kong sabi. Umayos ka jam, napagdaanan mo na iyan sa 3, taas kilay na sabi sa akin ni Mommy. Ngayong araw ay aalis kami para kuhanin ang damit, na ipinagawa namin noong nakaraang araw, para sa opening ng jam bukas. Wala akong ganang umalis ng bahay, pero kailangan kong suportahan si Zero. Matapos kong magbihis at magayos, ay nakita ko ulit si Mommy sa aking silid. Inabot niya sa akin ang supot, na hindi ko alam kung ano ang laman. Bilasan mo dad ating na si Zero maya-maya, check it kung positive. Aniya at tumili pa. Wala na akong nagawa pa, kundi sundin ang kanyang utos sa akin. I follow the instruction, hindi ko naman ito nagawa sa 3, dahil sa hospital ko iyon mismo nalaman, noong nawalan ako ng malay. Nang malagyan ko na ng tama, ay sa ibang party ako tumingin-tingin, habang hinihintay ang resulta. Sinubukan ko rin ang iba, dahil 4 na pregnancy test ang ibinigay ni Mommy. Lahat ng iyon ay nilagyan ko ng tama. My tears fell when all of the pregnancy test has 2 lines. Agad naman akong lumabas, at dinala iyon kay Mommy. I knew it. Congrats, darling ko, masayang sabi ni Mommy at niyakap ako. Ibang-iba sa dinanas ko kay Mommy Loridel noong nasuka pa lang ako. Pwede bang secret muna natin? Ani ko sa maliit na boses. Sure kung iyan ang gusto mo. Pagsang-ayon naman ni Mommy sa aking desisyon. Tinago ko ang lahat ng pregnancy test sa drawer ko, bago kami umalis ni Mommy ng aking silid. Pagkababa namin ay nakita ko si Zero kasama ang 3 na nakabihis na rin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at niyakap siya, parang gusto ko na lang yakapin siya, at huwag na kaming umalis pa. Nagpaalam kami kay Mommy, bago kami tuluyan umalis ng bahay. Nasa likod ang 3, habang ako naman ay nasa front seat. Can we eat first? Tanong ko na tumapos sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Daddy, Mommy didn't eat a while ago. Mamita said she's sleepy, bawal daw gisingin, singit ni Elliot sa likod. Napahawak si Zero sa kanyang baba. I didn't eat yet too, kayo gusto nyo bang kumain ulit? Tanong niya sa 3. Let's eat again. Sigaw ni Elliot at nagpadyak-padyak pa ng kanyang paa. Dinala naman kami ni Zero sa isang mamahaling restaurant. Medyo masakit sa bulsa noong nakita ko ang presyo, pero kitang-kita naman na masarap siya. Tinuro-turo ko kay Zero ang lahat ng gusto ko, at inorder niya naman iyon. I hold Zero waist and slightly push myself into him. I smelled his perfume and I felt addicted on it. I rested my jaw in his shoulder and hugged him at the side. Can you hug me too? I requested. I want him to hug me now. Pinalupot niya naman ang kanyang kamay sa aking bewang, at siya na ngayon ang nakayakap sa akin. He kissed my jaw while waiting for our food. Kinuha ko ang isang kamay niyang nakapulupot sa akin, and I intertwined our fingers. You're acting weird, Jam. I heard her whispered on my ears.
Ayaw mo ba? Sabi ko at akmang hihiwalay na sana ang aking kamay nang kunin niya ulit iyon. Weird but I love it, bulong niya ulit. At hinalikan ulit ako sa aking pisngi. We lasted in a minute hugging each other. Humiwalay lang kami nang dumating na ang pagkain, parang may lumabas na heart sa aking mata, nang makita ang mga pagkain, na dahan-daang nilalagay sa aming mesa. Agad akong nagsimulang kumain ng malagay na lahat. Napapikit pa ako, habang kumakain ako ng masasarap ng pagkain. Nakailang kuha din ako ng pagkain, dahil nararamdaman ko na hindi pa talaga ako busog. Mommy, gutom na gutom ka ba? Kunot noong tanong ni Elliot sa harap ko. I smiled, yes, sabi ko at muling kumain. I wiped my lips as I finished my food. Kinuhanan ako ng tubig ni Zero, at ininom ko naman iyon. I smiled at them when I finished drinking water. Ang saya-saya namang kumain. You're really acting weird, mommy, sabi ni Elian. Hindi ko na yun pinansin, at inaya na sila na pumunta na kami sa butik na pinagawaan namin. Hawak-hawak ni Zero ang bewang ko, papasok kami ng butik. Binati kami ng may-ari ay inilahad sa amin ang aming mga kasuotan para bukas. Kinuha naman iyon ng dalawang malalaki ang katawan. Nag-ikot-ikot muna kami sa mall, bago kami umuwi ng bahay. Gabi na nang mapasyahan ni Zero na umuwi. Nasa silid kami kasama ang tatlo, wala kaming ginawa kundi manood ng pinapanood ng tatlo. Inayos na ni Zero ang kanyang damit, para makaalis nang pigilan ko siya sa akmang paglakad. Ayaw ko siyang umuwi, gusto ko siyang makasama mamaya sa pagtulog. Pwedeng dito ka matulog. I want you here, I said and pouted. Dinampyan niya ng mababaw na halik ang nakanguso kong labi, at ngumisi siya. Hinhila niya ako papalapit sa kanya bago nagsalita. Papayagan ba ako ng mami mo? Tanong niya at tumungo ako agad. Oo naman, please, gusto kong makatabi ka sa pagtulog, sabi ko at niyakap siya. Kita ko ang pagngisi niya ulit, bago niyakap din ako. Nagpaalam siya kay mami kung pwede ba siya dito matulog, at napangiti siya nang payagan siya nito. He urgently called some maids for his clothes for tomorrow's event. We waited for an hour, bago dumating ang kanilang maid, at binigay sa kanya ang lahat ng kakailanganin. Nagpaalam kami sa tatlo at lumabas ng kanilang silid, para doon kami mapunta sa silid ko. Doon kami matutulog ng magkasama. I want you to hug me, while I'm sleeping, I said while his hand playing on my hair. Nandito na kami ngayon sa aking silid, at handa nang matulog. Dito din sana papatulugan ni Zero ang tatlo, ngunit hindi sila pumayag, at gusto daw nila doon sa kabilang silid. I hold Zero hand and put it above my tummy. I saw him smiled and kiss my forehead. Why are you acting weird, Jam? Kanina ko pa iyon napapansin, kahit ang tatlo napansin din nila, sabi niya. Wala, I realized that I'm so lucky to have you. I don't want to lose you anymore. This past few days, I fell in love with you every day. Kaya huwag mo akong saktan ulit, malambing na sabi ko, at sumiksik sa kanyang dibdib. Ramdam ko ang malambing na haplos ni Zero sa aking ulo at likod. That will never happen again. I more than love you over my life. Always remember that I will take care of your heart, baby. I love you so much. He said then kissed my head. Nakasiksik lang ako sa kanyang dibdib, nang makaramdam ako ng antok. Ang malambing na haplos niya sa akin, ay para akong henehele. I slowly closed my eyes, and fell asleep on his arms. I woke up the next day with a light body, ewan ko dahil ba kasama ko si Zero, o wala na talaga akong problemang iniintindi. Tulog pa si Zero sa aking tabi na nakayakap sa akin. I lean and kisses his left eye. Love, good morning, we need to get ready, I said with my morning voice. He slowly opened his eyes and pulled me closer to him. I giggled when he compressed his face on my neck, and he showered me kisses. Kay agang-agang harutan. I love this every morning, how I wish we can do this every morning, aniya habang hinalik-halikan pa rin ako. Kailangan na nating mag-ayos, Zero, sabi ko. Natigil siya sa kanyang ginagawa, at napatingin sa akin.
I bit my lips when his hand caressing my hair. He leaned closely and gave a kiss. I replied on his kisses. Our gentle kiss became wild and intense. Hindi ko na namalayan pa na bumababa na ang kanyang halik papunta sa aking leeg. I gripped his hair while he is kissing my neck. I whisper when I felt him pinch my skin. Hindi ako nakasuot ng panloob kaya easy access talaga ang kanyang kamay sa aking katawan. Mommy, kakain na tayo. Agad kong itinago ang aking mukha sa dibdib ni Zero, nang marinig ko ang sigaw ni Elliot na nasa loob na ng aming silid. Pasimple akong humiga at tinaas ang aking damit, na malapit ng mahubad ni Zero. Kita ko naman ang pagkagulat sa mukha ni Zero nang makita si Elliot. Nang matapos kong ayusin ang aking damit, ay nakita ko si Elliot na papalapit na sa aming gawi. What are you doing here, big boy? Tanong ni Zero sa kanya at hinalikan sa ulo. Sorry, I didn't knock. Sabi kasi ni Mamita tawagin ko kayo, para makakain na tayo, aniya habang nakatingin sa akin. Let's go, sabi ni Zero sa akin na parang walang nangyari. Sabay-sabay kaming kumain sa dining table, medyo makulat na ang tatlo dahil magkakasama na sila ulit. Si Cronus medyo talkative na rin siya, kagaya ng kanyang kapatid. They are talking while we are eating our breakfast. Kinagabihan, ito na ang araw na ikinahihintay ni Zero, ang pagbubukas ng Jam Branch dito sa Manila. They face so many struggles and challenges, before they finally do this opening event. Lahat ng paghihirap nila ngayon, ay unti-unti nang mapapawi dahil sa pagbubukas ng hotel. Kasalukuyan kami ngayon, ay naghahanda dito sa mansion ni Mommy. Dito na lang pinapunta ni Zero ang mag-aayos sa amin. Katatapos ko lang lagyan ng kaunting make-up, at magsusuot na lang ako ng aking damit. This your gown, ma'am. Sabi ng babae kaninang nag-make-up sa akin. Tumango ako at ngumiti sa kanya, bago ko kinuha ang damit para makapagbihis. This gown looks simple but elegant. Medyo nag-away pa kami ni Zero sa damit na ito, pero mukhang bagay naman sa akin. This gown has this deep V style, wala siyang manggas at abot hanggang sahig. Kulay itim lang din dahil ang necktie daw ng mag-ama ko ay kulay itim. Ganda nyo naman po, ma'am. Sabi ni Myrna pagkalabas ko ng CR. Hanggang ngayon ay maayos pa rin ang pakikitungo namin sa isa't isa, pero noong mga unang araw na nakita si Elliot, ay hindi niya ako kinakausap. Natatakot daw siya sa akin, dahil sa pagkawala ni Elliot, at sinisisi niya rin ang kanyang sarili. Hindi ko naman talaga siya sinisisi, pinasasalamatan ko pa nga siya, dahil siya ang nagbabantay sa tatlo tuwing wala ako. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na wala siyang kasalanan, at walang may gusto sa nangyari, simula noon ay bumalik na ang pagiging masiglahin at palabiro ni Myrna. Ikaw rin oy, sabi ko at hinaplos ang kanyang braso. Syempre ma'am, maganda itong pinili na damit ni sir sa akin, aniya pa at umikot-ikot. Natapos ang pag-aayos namin, ay lumabas na kami at pumuntang sala, na kung saan naghihintay na sila sa amin. Kita ko ang ngiti ng tatlo, nang makita nila akong papalapit sa kanila. Si Zero naman ay parang hindi maguhit ang mukha, dahil sa aking suot. Mommy, you're so pretty. Sabi ni Elliot. Wait, what mommy looks like? Sabad ni Cronus. Pretty Cron. She is wearing black gown. Elian said. Hindi ko nasunod alam kung anong pinagsasabi ni Elian sa kanyang kapatid, nang hinigitan ako ni Zero, at inayos ang aking damit. Masama ang kanyang mukha, habang ginagawa niya iyon. Umayos ka nga Zero, saway ko nang tinataas niya nang tinaas ang sa may banda ng aking dibdib. He rolled his eyes. Dapat talaga hindi na ako pumayag nakanguso niyang sabi. Ewan ko sa iyo, sabi ko at kinuha na ang mga bata. Nakasimangot pa rin si Zero nang makapasok na kami sa loob ng sasakyan. Nasa likod ang dalawa kasama si Mommy, at nasa akin naman si Cronus. Hinawakan ko ang kamay ni Zero, at hinalikan siya sa pisngi para mawala ang kanyang pagkakasimangot sa damit ko. Ramdam ko ulit ang kanyang kamay sa aking dibdib, kaya tinampol ko iyon ng pasimple. Umayos ka, kung ayaw mong bumalik kami at hindi nadadalo sa opening, bulong ko sa kanya. Kita ko naman ang pagbuka ng kanyang bibig, I heard him whispered.
Hindi ko na lang siya pinansin, hanggang sa makapunta na kaming Jam. This is my first time here in Jam, this hotel looks good and pricey. Kitang-kita kung paano pinag-igihan ang hotel na ito, some rooms here is my designs, so I can't wait to see them. Hawak-hawak ni Zero ang aking baywang, nang papasok kami sa isang malaking silid. Napahigpit ang kapit sa akin ni Cronus, nang simula nang marinig ang malalakas na tunog. Madami ng tao at parang hinihintay na lang si Zero para magsimula na. Kuya, si Erwan papalapit sa amin, may dalang alak, Jam, ganda naman ng best friend ko. Sabi niya at akma nang yayakapin ako, nang hinarang ni Zero ang kanyang kamay, possessive much si kuya ko, at hamalakhak pa. Umupo na kami sa isang table, kasama ang dalawang Buena Vista, umalis naman saglit si Zero, para makausap ang kanyang mga bisita. Medyo naiilang pa ako, dahil maraming tao ang nakatingin-tingin sa akin, lalo na ang mga kababaihan. Mommy, nasaan tayo? Napatingin ako kay Cronus na nagtanong. Daddy's Hotel, huwag kang aalis ha, dito ka lang sa tabi ko. I said and he nodded. Nagsimula na ang party, at tinawag isa-isa ang mga kaibigan ni Zero, para sa kanilang mga speech. Hindi naman ako nakikinig dahil kalikutan ng kamay ni Zero sa aking katawan. Sunod na tinawag si Erwan sa stage. May dala pa rin siyang alak papunta sa stage. Anyari sa lalaking iyon. Salamat sa pagpunta sa Jam Hotel, daming naming pinagdaanan ni Kuya bago ito nagawa. But all of that is now paid off, because today is the opening. Makakatulog na ako ng mahimbing, walang problemang tungkol sa kumpanyang ito. He paused and sipped. Let's party. Sigaw niya pa. Ibinigay niya ang mic sa lalaki at bumaba na din, kinalaunan sa stage na iyon. Nagtaka ako sa kanyang kinikilos. What happened on your brother? Bulong ko kay Zero. That's not my story to tell, hayaan mo na siya. Sagot niya. Sunod na tinawag si Zero sa stage. Hinatak niya pa ako para may sama, ngunit hindi ako pumayag. Lalo na maraming nakatingin sa akin. Mag-isa siyang pumunta sa stage, at kinuha ang mic. He licked his lips first. Hello everyone, thank you for coming today. Hope you enjoy the party. Many of us what's behind the name of my hotel which is Jam. He said and looked at me. He chuckled. Well, Jam is my girl. Siya ang dahilan kung bakit ako ngayon narito sa harap ninyong lahat. Siya lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. To my love, thank you and I love you so much. Huli niyang sabi bago nag-ingay ang mga kalalakihan. I love you too. I mowed.